Parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. Walo? So ang makikita natin senaryo sa 2028, marami siguro tatakbo para hatiin ang boto. Wala, Kaya siguro nag-resign na yung accountant dyan na magaling eh. Ha? Si Miss Fardo. Hindi niya na kinaya yan. Parang, ginagawa lang ako ano dito. Deodorant. Your friends told you so. Siyempre, well intention naman siya. Akala naman niya mga kababayan ay tutuhanin ito. Walang ginagawa si BBM out of the pureness of his heart. Naku, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Ibabahagi ho sa atin itong si Prof. Malutikia ang mga estratehiya para talunin itong si VP Sara sa 2028 presidential election. Kaya para dito kay John Vic Remulla, panoorin mo itong video na to at i-share nyo na ho mga kababayan para ika nga reality check para doon sa mga gustong matalo itong si VP Sara sa 2028 na hindi madaling ika nga misyon na talunin itong si VP Sara dahil majority ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to wala pang panahon ng halalan, panahon ng kampanya nakaset na ho ang utak nila na susunod na magiging presidente isang Duterte. At ito nga paglagapak ng trust rating nito si Bangag bibigyan ho ng reaksyon yan nitong si Attorney Rowena Gonzon. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Okay na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community. Yung join photo nandyan lang ho sa baba. Ito na ho, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Attorney Rowena Gonzon. Ano na BBM? Nako. Ang ganda naman ng Christmas gift na ito ng service sa atin. Kaya nga, di ba? Sa Luzon lang siya. Lamang kay VP Sara. Kasi syempre maraming congressman doon. Na paldo-paldo na. Syempre alam niyo naman ang mga taga-Luzon, maraming ano dyan, loyalist na Marcos. Pero ang support system talaga ni BBM, yung mga congressman. Na paldo-paldo. Yung nabigyan ng AX, tupad, AKAP, sila ho yun di ba? Yung mga nabigyan ng insertion, nabigyan ng mga naging proponent, yan, talagang ika nga lahat ng pabor ibibigay nila kay Marcos Jr. Tsaka sa mga siguro nagkakaroon sila ng insider pagka magkakandak ng survey itong mga ano na to, kaya lahat ng pinapapunta nila itong mga magsisurvey na to doon sa mga alam nila na ang isasagot pro Marcos at pagkakatiwalaan pa rin itong bangag na to. Pero in reality, kung pupunta ho tayo doon sa grassroots level, marami na hong galit kay Marcos Jr. kahit saan hong bahagi ng Pilipinas. Magpunta tayo ng Luzon, magpunta tayo ng Visayas, magpunta tayo ng Mindanao. Ano ho yan kumbaga ramdam ho ng sambayan ng Pilipino yung pagiging inutil ng administrasyon ito si Marcos Jr. Term ni Romualdez. Saka tuloy-tuloy ang ligaya ng mga yan. Diba? Siyempre, down the line, mga mayor, diba? Pero mga mayor, mag-isip na po kayo. Kahit naman po siyang presidente, tuloy naman ang internal revenue allotment nyo. Yung paganda, pagpalago sa mga bayan ninyo. Nasa kamay naman ninyo yan. Real estate tax collection, is an order, cleanliness, nutrition, health ng mga tao nyo. Nasa pagmamanage nyo yan, kahit na wala kayong infrastructure funds na kinikikmakan lang naman ng mga congressman yun. Bibigyan kayo dyan, tigil-tigil lang. Drizzle-drizzle lang. Nakaka-ano naman yan ng dignidad. Nakakababa naman yan ng dignidad. Correct. Kasi halimbawa tayo halimbawa lang, example, mayor tayo ngayong mga panahon na to. Tapos didiktahan ako nitong presidente o ang kanyang mga padrinong mga congressman na, oy, mayor basta itong tayo dyan Marcos Jr. tayo. Kung ano man ang ginagawa mo, dapat idikit mo yan sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kung ano man ang hinaing mo, gusto mo mangyari, isang guni mo lang yan kay Marcos Jr. Ang natoka, kung sisilipin ho natin ang trust rating at approval rating, mapapaisip ka Di ba? Bakit kailangan manligaw nitong mga senador, mga congressman, dito sa mga mayor na to kung sino man sa DILG ang lumalapit dito sa mga local government official na to. Kasi alam ho nila na wala na ho talaga itong administrasyon itong si Marcos Jr. At yung mga chip move na yun, yung mga estratehiya nila na yun, na talagang pati doon sa local level nagpupunta sila para lamang ma-boost ang trust rating o approval rating o mapagmukhang pogi itong si Marcos Jr. Hindi ho gagana yan. Kasi yung trabaho ng mga taga-national, yun pa rin ho talaga ang tinitingnan ng ating mga kababayan pagka sumasagot sila sa mga ganyang klaseng survey. Yung trabaho ni Marcos Jr. hindi ho yung kung sinong gusto ni mayor, kung sinong gusto nitong si barangay captain o nitong si konsehal na hindi ho yan. Yung pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Kaya tingnan niyo mga kababayan, kahit anong pabida, pabibo nitong si Anteclair, wala hong bitaw sa ating mga kababayan. Kasi kahit ano pang sabihin niya, kahit ano pang paninirang gawin niya, babagsak pa rin tayo doon sa trabahong ginagawa ng kanyang amo na si Marcos Jr. Di ba? Kaya, mag-isip na po kayo, mga mayors. Na gumawa na kayo ng tama sa 2028. Do not support BBM lang. Do not support his candidate. Do not support itong mga tatakbong senador na ito nagpapahirap sa bayan natin. Kaya ganyan ho, kaya mataas ang respeto natin dito sa ali na to. Di ba? Yung pagiging consistent niya mula nung panahon ng kampanya hanggang ngayon.
Diba? Kung anong nakita natin na sigasig niya sa pagkontra dito kay Marcos Jr. Dahil naging ano ho pala yan talaga, naging anti-Marcos noon pa man. Alam niya na ho ang gagawin nitong si Bangag. Kaya para doon sa mga dilawan at pinklawan, gayaan niyo to yung kinabibiliban niyo nung pinapaakyat-akyat niyo pa sa entablado, no, para lamang uminom ng Coca-Cola. Yung pagiging consistent niya talagang yan ang dapat niyong manahin. Kung sakaling mga panahon na to, itong mga pinklawan, mga dilawan, yung kanilang gusto nila si Lenny. Ganito, di ba? Gusto nila si Lenny. Mahal na mahal nila si Lenny. Bilib na bilib sila kay Lenny, di ba? Kay Lugao. Pero galit sila kay Marcos Jr. Wala tayong pakialam doon sa politika nila kay Lenny. Magpaka-consistent kayo kung ano yung tama. Yun ang ipaglaban nyo. Hindi yung nabigyan ng pwesto tong si Recto, naka-shake hands niya itong si Kiko Pangilinan, naging opisyal ng Malacanang ang kapatid ni Risa Hontiveros. Ano pa sa atin, nagbaliktaran kayo. Yung never again nyo pwedeng naging pwede, di ba? Naging posible, di ba? Naging why not yung mga Marcos sa inyo. Yun kung bakit lalo tayong nawalan ng respeto dito sa mga dilawan at pinklawan na to. Yung never again nila. Dapat nga kung never again kayo noong panahon ng kampanya, nung talagang balagbagan ng pamumulitika sa social media, dapat mas ngayon. Ngayon kayo talagang maglabas ng inyong mga saloobin. Kasi yung mga sinasabi nyo, sinisigaw nyo, confirm ngayong nakaupo na si Marcos Jr. Di ba? Pwede sabihin niya na, we told you so, di ba? Pwede sabihin niya, pwede sabihin, di ba? Pwede nyo kantsawan yung mga bumoto. Kaso ang sinasabi nyo ngayon, why not, di ba? Pwede itong si Marcos Jr. Yung tipong yung pamumuno niya okay naman. Di ba ganun ho dating ngayon sa dito sa mga pinklawan at dilawan na to. Maliban dito kay Rowena Gonzon. Majority sa mga dilawan at pinklawan ganun na ho naging siste dito sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Maging itong mga makakaliwa. Di ba? Wala na ho, mahal na nila si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to. Tsaka ito na yung turning point. -3 siya sa sa SWS survey. Yung ibang survey, mas mababa pa, -26. Magnanakaw Sa week, hindi niya kaya. Kaya naman nakaw galore lahat ng mga galamay niya at Tilo Valdez. Kasi alam naman nila na hindi kaya ni BBM na tipigilan sila. O ayan na. 3 years late ka na, BBM. It's too late, baby, now. It's too late. Kaya ako, kahit may hika ko, celebrate ako ng Christmas at New Year. Ang New Year's wishes ako at New Year's resolution. Ako, New Year's wish natin, ibigay lahat ng vision nitong si Marcos Jr. Ika nga, gusto niya magpulburon, palaklakin na sandamukal na pulburon. Diba? Kung gusto niya mag-whiskey habang nagpupulburon, painumin na sandamukal na whiskey yan. Diba? Yung tipong bigay niyo sa kanya lahat para matapos na yung pagiging bangag niya. Diba? Yun lang, bigay niyo kung anong gusto ni Marcos Jr. Diba? Gusto niya na maraming pulburon, pasinghot niyo lahat sa kanya. Diba? Yung sambagsakan, yung 1 kilong pulburo, talagang pasok niyo lahat sa ilong niya. Diba? Yung para matapos na, para makaupo na si Bibi. Yun lang o. Sa 2026 naman, New Year's resolution natin, mas intensify pa ho natin ang pagbira dito sa mga bangag na ito. Wala siguro makasama natin. Yan, kakalma na si PH Update. Hindi na siya maging mabait na siya. Yan. Hindi, mas gagawin pa ho natin madiin ang ating pagbira dito sa mga addict na to. Diba? Pero sana yung Christmas wish natin, kahit na mag-New Year na, tuparin pa rin yan itong si Marcos Jr. Yung magpakasasa pa rin siya sa pagpupulburon, di ba? O lahat ng pulburon sa Malacanang singhutin nga na lahat. Isang bagsakan, ika nga, wala nang labasan sa kwarto para yung nangyari doon sa kaibigan nila sa Estados Unidos. Ganun na lang din ang mangyari sa kanya para matapos ng paghihirap natin dito. Diba? Yung paghihirap natin dito sa kawalang aksyon ng pamahalaan sa mga agarang problema ng sambayanan. Hindi natin sinasabi dito na pag naging presidente si VP Sara, yun na yung silver bullet na tatapos sa lahat ng problema ng ating bansa. Hindi yun. Sinasabi natin yung mga agarang problema. Ano ba yan? Kahit paano maibsan ng gutom ng ating mga kababayan. Maibsan yung kahit paano yung kawalang trabaho, paglaban sa kriminalidad. Yan kung kasi mabilisan kaya yan. Nakita natin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pwedeng i-implement yan ni VP Sara. Kung sakali mo po siya, peace and order, kaya ho yan. Yung disiplina, number 1 ho yan mga kababayan. Disiplina ho talaga. Pagka wala yan, kahit anong galing pa ng leader, kung ang sambayan ng Pilipino walang disiplina, sa kahit anong bagay. Pagtatapon ng basura, di ba? Yung mga maliliit na detalye, napakalaking impact ho nun, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Tuloyin natin. Kita-kits tayo ulit ha, January 1. Nako. Mga kababayan, Nako. tuloy-tuloy lang po ang protesta nyo, kahit sa Facebook lang. Kulong na yung mga magnanakaw na yan. Sama nila dyan si Sandro. Kaya wala na yung ICI na yan. Sinabi ko sa inyo noon pa, inutil yan. Hindi nila yan ituturo si Sandro. Hindi nila ipupush yung investigation kay Sandro. Wala. Kaya siguro nag-resign na yung accountant dyan na magaling si Miss Fardo. Hindi niya na kinaya yan. Parang, ginagawa lang ako dito. Deodorant. Your friends told you so. Kaya syempre, well intention naman siya. Akala naman niya mga kababayan ay tutuhanin ito. Walang ginagawa si BBM out of the pureness of his heart. Dahil maitim ang budhi niya. Yun ho yun Nakita natin yan.
At ako sisigundahan ko yung obserbasyon na yan, itong si Attorney Ruben Aguanson. Walang gagawing matino yan dahil sa kabutihan ng kanyang puso, di ba? Wala. Walang toka. Kahit saan tayo magpunta kung sakaling merong galaw yung Marcos Jr. na yan. Kahit saan. Sigurado dapat pagkakakitaan yan, di ba? Kung hindi man sa publicity, kikita yan ng publicity o hindi naman kaya kikita yan ng pera. Pero para doon sa kabutihan ng ating mga kababayan, merong tatayo yung mama na yan sa umaga para mabigyan ng safe na makapaligiran ng sambayan ng Pilipino. Ano mapapala niya doon? Di ba? Ano mapapala niya doon? Kung hindi rin naman kung hindi rin naman DPWH project, kundi rin lang naman insertion, kundi rin lang naman ang program appropriation, hindi ho yan hindi titindig ang balahibo nitong si Marcos Jr. Kung kunyari pag-uusapan nila sa gabinete, Mr. President, ito kailangan nating i-implement para masawata ang mga adik sa kalsada. Hindi, change topic. Doon tayo sa insertion at ang program appropriation. Paano pa tayo makakapaglagay na mas maraming pang mga ghost project, di ba? Yun ang pag-usapan nila eh. Kasi pinirmahan ho nilang budget. Karamihan ho, kahit sabihin natin na ang program appropriation, pinlano talaga eh. Kasi yung mga program appropriation, ini-insert yun during BICAM. Hindi, para ganito strategy dyan. Siguro gabinete, no? Ganito strategy dyan. Huwag nating ilagay sa NEP. Kasi pagka nag-ghost project tayo, nasa NEP. Pero marami din ho yan. Yung mga ghost project na nasa NEP. Marami ho yan mga kababayan. Mahuhuli tayo kagad. Kaya ang gagawin natin, tawagin nyo si Shaldi. Kausapin mo si Amin na makipag-ugnayan ka dito kay Trigib. Tawagin nyo si Shaldi. Bata natin yan. Ganun ho mangyari dyan. Kaya ngayon, ang problema ang ginahaharap natin na to pagdating sa transparency, pagdating sa korupsyon, pagdating sa lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, kasalanan ho yan ito si Marcos Jr. Anong binibida niya? Yung mahiya naman kayo? Ano naman to? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ang tinuturong boss ng kartel o may kinalaman sa kartel ng sibuyas, asukal, bigas. Mismo kanyang asawa. Bago kayo matulog, Marcos Jr. makinig ka. Bago kayo matulog mag-asawa, harapin mo yung asawa mo, sabi mo, mahiya ka naman. Tapos ikaw naman butod, sabihin mo rin sa asawa mo, mahiya ka naman. Kayong dalawan dapat mahiya sa sambayan ng Pilipino. Paulit-ulit, 3 taon nyo ng paulit-ulit na ginagawa yan sa sambayan ng Pilipino, mga walang yari. Hindi siya Ito nga mabutita. pala, Christmas wish ko, no? Merong yung kidlat na malakas, di ba? Malakas na kidlat. Na tipong malakas na kidlat. Tumama sa pinakakurakot sa Pilipinas. Yung sa boss ng mga kurakot. O yung naging dahilan kung bakit naging laganap ang korupsyon sa Pilipinas, tamaan ng kidlat. Yung tipong pagka tinamaan siya ng kidlat, mabibiyak siya sa dalawa. Ganon. Diba? Bang! Dalawa kagad yung yan, para siyang punong mabubuwal na magiging dalawa yung patoy. Diba? Ganon ang ating Christmas wish. Kahit pa paano, mabibigyan ng hustisya yung mga kababayan nating nasawi dahil sa baha, dahil sa leptospirosis, dala ng baha, nawalan ng mahal sa buhay dahil hindi nadala sa ospital dahil sa baha. Diba? Kahit pa paano, nasiraan ng ari-arian. Yung pinag-ipunan mong supa, bababahin lang pala, babahain lang pala, di ba? Dahil doon sa mga palsipikadong flood control. Tamaan ng kidlat yung pasimuno niyan. Wala akong pakialam, Saldi ko, si Romualdez, si Marcos Jr., yung mahati sila sabay-sabay sa dalaw. May split sila ng ganito. Di ba? Ganun ho dapat. Tapos na tayo dito kay Atty. Ruben Aguanson. Ito na ho, higa nga ang strategy. Galing ho ito sa isang tunay na political analyst. Hindi yung mga bayaran ng Malacanang para ipustura nila sarili nila bilang mga credible sa social media. Oil Yamas, makinig ka dito Kasi yung mga walang kapararakan mong mga pag-analisa sa politika, makinig ka dito. Ito ang totoo. Para dito kay Heydarian. Hoy Heydarian, makinig ka rin dito. Yeah. Pagpapatuloy nila yan kasi Nako. parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. 8. So ang makikita natin senaryo sa 2028, marami siguro tatakbo para hatiin ang boto. I've never seen itong demolition job kay Vice President Duterte is far more greater than the demolition job done on then Speaker Senate President Villar and then si Vice President Binay. Ito kasi walang pahinga kay BP Sara since 2023. Non-stop po talaga mga kababayan. So makikita mo parang lahat ng plano nila ipolitika. Parang lahat ng plano nila gamitin ang pondo ng bayan para sa politika na makakatalo kay Sara Duterte at mapopromote ang kanilang kandidato. Sa tingin niyo po, maapektado yung kanilang political capital din dito, ma'am? Kasi nabanggit ni Vice President Sara, mga paninira sa kanya. Ano yan, bahagi yan ng pagharang sa kanyang posibleng kandidatura for 2028. Hindi po ba sa mga nakalipas, merong sisiraan, meron ding nagpapapogi. Kaso, hindi epektibo yung kanilang paninira, hindi rin epektibo yung kanilang pagpapogi po, Prof. Oo, Admar, no? Sa tingin ko, dapat pag-aralan nila yung strategiya nila. Kita mo yung kay Madriaga, biglang nag-fall ng dot. Di ba? Parang ang init-init nila, grabe ang salsal nila sa media nung sinabi ni Gusto ko yung banat na yun itong si Prof. Malo, salsal talaga. Di ba? Hindi na ho SS salsal talaga. Ganoon naman ho talagang ginawa ng mainstream media ng mga political analyst kuno kagaya nitong si Heydarian, itong si Llamas, itong si pangalong baklitang abogado.
Kalaban ni Sir Jack. Ni VP Sara, hindi ko yan kilala, hindi ako pumupunta sa jail, Bureau of Jail, tapos bigla nagsabi si Secretary Remulla, hindi siya ang pinupuntahan, iba. So, hindi tama yung script. Sino Oo. naglabas ng Kasi ang ang script talaga ay nagpupunta si VP Sara, base doon sa abogado, di umano para kumbinsihin. Yun ang nakatibo sa social media. Tingnan nyo naman kasi si Raulo itong mga to. Itong mga mainstream media na to. Di umano para kumbinsihin itong si Madriaga na hindi magsalita dahil daw nasaktan siya doon sa ginawa. Parang na-left out siya. Di ba? Ganon daw ang ramdaman ng Madriaga kaya itong si VP Sara kinukumbinsi. Yung ginagawa nilang pagkakabit-kabit ng storya sa social media. Ganon ho nila i-frame ang naratibo sa utak ng ating mga kababayan. Eh kaso nung hindi binibili ng sambayanan, anong nangyari? Biglang tahimik na ngayon dito kay Madriaga. Yung mga UMS sumasalsal dyan sa issue na yan ng mga mainstream media. Eh biglang nagsitahimikan na. Madriaga? Di ba? Makikita mo may kanya-kanyang spheres of influence na nag-ooperate yung mga operators nitong administrasyon na ito. They may not necessarily be aligned with the administration, pero sige, bugbugin nyo ng bugbugin si Duterte. Pero reverse ang nangyayari. Imbis na nawawalan ng lakas si Vice President Duterte, siya pa yung umaangat. Clearly, hindi siya nag-benefit dyan sa flood control projects. Hindi siya kasama dyan sa kaguluhan na yan. When compared to the Intelligence and Confidential Fund, napakaliit yung kanya at nawala na noong 2024, trabaho lang siya ng trabaho. So, makikita mo talaga nagba-backfire. Pero, ang sense ko, ipagpapatuloy nila yan kasi parang 8 individuals na ang inooperang tumakbo. So, ang makikita natin senaryo sa 2028, marami siguro tatakbo para hatiin ang boto. So, Kumbaga guguluhin ho nila usapan, di ba? Yung tipong medyo malapit sa mga Duterte at yung mga ika nga ipinupusturan nila ala Duterte style ang leadership na kung saan yung mga base supporter ng mga Duterte dahil nga ang daming paninira kay VP Sara, ang dating kaysa kay Duterte, dito na lang kayo, pares lang naman ng plataforma niyan, talagang galit siya, nagbabawal na droga. Yung tipong gano'n siguro gagawin ng mga, pero yun siyempre, ika nga wag na tayo sumubok ng iba. Ngayon pa lang nangangampanya na ho tayo para dito kay VP Sara. Ganun lang ho kasimple yun. I've never seen itong demolition job kay Vice President Duterte is far more greater than the demolition job done on then Speaker Senate President Villar and then si Vice President Binay. Ito kasi walang pahinga kay VP Sara since 2023. So makikita mo parang lahat ng plano nila ipolitika. Parang lahat ang plano nila gamitin ang pondo ng bayan para sa politika na makakatalo kay Sara Duterte at mapropromote ang kanilang kandidato. Pero kapansin-pansin, ma'am, yung mga ganitong klase din po ng mga paninira, di ba, hindi rin ito naging effective kahit pa noon pa, kahit sa panahon ng tatay niya, kahit nung tumatakbo pa sila sa posisyon, tumatakbo yung tatay niya sa pagka-presidente, during sa kanyang termino, bumaba siya, may mataas na grado. Itong si Vice President Sara naman, galing sa LGU, galing sa lokal, naging national figure, ganun din mataas pa rin yung kanya pong grado sa taong bayan. Parang hindi sila natuto sa kanilang mga nagiging hakbang, parang akala nila na yung nagawa sa, nabanggit niyo po, kay Senate President Villar and si former Vice President Binay, tingin nila naging epektibo, pero meron na silang history during Mukha pa lang nitong si Prof. Balutiquia, yung tipong hindi gagana yan, yung strategiya na yan para dito kay VP Sara. Magkaiba hong politiko. Si Binay, itong dalawa na to parehas to, trapo to Binay at itong si Villar, pareho yan, mga political animal ho yan talaga. Si VP Sara, yung mga Duterte, political animal din ho yan. Pero yung pagiging political animal ng mga Duterte, ibang klase ho. Hindi ho natin pwedeng ihambing. Yung kalit, kasi meron ho silang ika nga talagang napatunayan nung naluklok sila yan sa Davao. Nakita na sambay ng Pilipino yung katahimikan ng panahon ni Tatay Digong. Hindi talaga sobrang tahimik na tahimik. Pero napakalaki ng diferensya kung ikukumpara sa mga nagdaang administrasyon. Kahit ano pa to, panahon pa ni Cory, panahon pa nitong si Marcos Jr., kahit kaninong presidente pa. Isa ho sa pinakamagandang naging ika nga pagdating sa peace and order nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi mga ordinaryong Pilipino, sila na ho ika nga yung hari ng kalsada Yung mga ordinaryong nagtatrabaho, yung mga arawang swelduhan, yung mga lumalaban ng patas, talagang ika nga reclaim nila ang kalsada. Pero ngayon kinuha na naman ho ito ng mga adik, kinuha na naman ho ito ng mga snatcher, mga holdupper, yung kalsada na dating ibinigay sa sambayan ng Pilipino nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa past administration na sa kabila ng paninira, siguro nagtagumpay sila doon sa pagpapadala sa ICC, pero yung paninira parang hindi nagre-reflect sa mata ng taong bayan. Well, Admar, dalawang bagay kay Presidente Duterte. Unang-una, lumabas siya sa administrasyon niya, natapos siya with the highest approval rating in presidential history. Pangalawa, yung rendition na ginawa sa kanya sa ICC, no? Yun paulit-ulit na sa tingin ko ang supporter base ng Duterte lumakas dahil dun sa nangyari. Nakita naman natin ng 2025 election. So yung mga ibang analyst na nagsasabi na wala na, nanghina na ang Duterte, wala na mga OFW, yun ay propaganda. Dahil nakikita naman natin no, ang tulong na ginagawa from The Hague and in other cities of and countries of the world na pag pumupunta doon ang Vice Presidente talagang sinasalubong siya. Ang difference lamang between Presidente Digong at si
Vice President Sara, si Presidente Digong kasi surprise eh. Hindi siya nasa realm ng national politics, sinupresa ang lahat. Kaya nagulat ang taong bayan, no? Very authentic leader. Hindi nga natin sa national politics kasi hindi sanay ang taong bayan sa nagmumura o yung pananamit, etc. etc. Pero pag nakita mo si Vice Presidente naman, nanilbihan ng national. So ang nakikita kaagad yung attitude ni Vice President, nakikita yung work ethic niya, nakikita na diretso na ako ang pinaka top of mind ko nung sinabi niya wala naman akong barkadang politiko, wala namang malapit sa akin. Tapos itong Kapaskuhan nung sinabi niya na ba't naman ako mag-greet, di ba? Ang mga salitang yan never mong naririnig sa national leaders. So makikita mo na ito ako. Tanggapin niyo ako o hindi, ito ako. Unlike yun pumapasok sa national, talagang iniiba ang imahe to suit. Itong si Vice President Sara Duterte, hindi. Sinasabi niya sa taong bayan, ganito ako, hindi ako magbabago para lang sa politika. Na yun yung authenticity na nakikita mo sa tatay. Yun nga lang, ang tatay, dahil hindi nanilbihan ng national, hindi natin gaanong kakilala nung pumasok. Siguro yung mga taga Davao, yung taga Mindanao, kilalang kilala. Pero yung mga taga Luzon, parang nagulat sila na may ganun palang katapang na tao. So, that's major difference. Yun nga lang, siguro what works for the Vice President is the high approval rating of the father as well as unfortunately the rendition in the ICC na patuloy na hihinagpis ang Duterte base dahil basta ganun na lang pala ang kadali magpadala ng isang dating Pangulo na nilbihan ng tapat ng 6 na taon. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, ma'am, ang ating mga kababayan siguro na-busy lang ba ngayong panahon ng Kapaskuhan, pero babalik yan after ng New Year, maalala pa rin nila na merong ganitong ipinangako ang presidente at hanggang ngayon wala pa rin ang naging pangako. Yung mga tingin nila ay sangkot dito sa sa anomalya, naging merry at happy pa rin yung kanilang Christmas at New Year kasi hindi pa sila na bilanggo, Prof. Man, alam mo, nakakangiti tayo dahil Pasko, bakasyon, kaarawan ni Jesus, no? Siguro tama yung sinabi mo, itinabi muna. Pero itong sa pagre-resign ni Fajardo, sa pagkamatay ni Yusek Cabral, sa mga press conferences ni Congressman Leviste, sa pananalita ng isang governor ng Batangas, lalong nagiging masidhi ang hinaing ng bayan, lalong nagngingit-ngit ang Pilipino dahil patuloy na binubudol sila dito sa mga nadidiscover natin. Hindi maliit na pera ang 1.2 trillion na nawala ng 3 taon. Hindi maliit na pera ang 6.7 trillion na aaprubahan sa 2026 budget. Kaya napakahalaga na tayo'y continue natin ang ating pagsunod at huwag tayong bumitaw kasi alam naman natin na pag bumitaw ang media, bumitaw ang taong bayan, walang mangyayari. At sana hindi na tayo maulit na magkaroon na naman ng Napoles 2. Pero this time around, institutional na at syndicated na ang pambubudol. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Galing talaga nitong si Prof. Malutigi. Ayun na nga, dito na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PTV. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.